meditating the Word of God. So dito natin pag-aaralan yung paano ba natin talaga masusunod yung utos ng Diyos na magbulay-bulay ng kanyang mga salita araw-araw. So ito'y utos ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Siya mismo ang nagturo sa atin the secret and the key to success, or the key to have a prosperous life ay sa pamamagitan ng pagbubulay ng salita ng Diyos araw at gabi. May desire na magbasa ng Biblia araw-araw, itaas yung kamay. May desire. Sige po, wag po kayong mahiyang magtaas ng kamay. Yung may desire, sige po, taas. Ayun naman pala, may desire pala tayo, no? Alam nyo ba, yung desire na yan ang gagamitin ng Diyos para magawa mo yan. Kasi without desire, wala talaga. Hindi mo talaga magagawa yan. Tulad ngayon, nagsimba ka ngayon. May desire kang maglingkod sa Panginoon. So, yung desire po na yan yung ating palalaguin. Yan yung ating ide-develop, mga kapatid. We make time, sabi nga dito, no, sabay-sabay ulit yung basahin. We make time for what we most value. Tama po ba? Binibigyan natin ng oras yung alam nating mahalaga sa atin. So, ang salita ng Diyos, bilang isang Kristiyano, alam po natin yung Matthew 4:4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kaya ka nagtatrabaho araw-araw kasi kailangan mo ng pagkain araw-araw. Right? Amen po ba? Ngayon, hindi lang pagkain ng physical ang kailangan mo araw-araw. Kailangan mo rin ang spiritual na pagkain araw-araw. It is not a cake for occasion. It is a bread, a daily bread for your daily needs in your spirit. To meditate on God's Word. When we say meditation, sabi nga dyan, sabi-sabi natin basahin, meditation, actively engage the mind for the purpose of understanding God's Word and putting it into practice. Meron kasing sa ibang mga sekta, like yung mga monk, meron din silang meditation. Yung mga yung Hare Krishna, yung Hinduism. Dito, wala kayong desire na matuto sa salita ng Diyos, wag na lang kayong pumunta. Sayang lang yung punta ninyo. Pero kung pupunta kayo because you want to learn about God's Word, pumunta ka. Kasi yun naman talaga ang pinaka-purpose natin. Ba't tayo nagpupunta eh? Bakit tayo nag-church? Para makilala ng gusto ang ating Panginoong Diyos. Right? Mga kapatid ko? Amen? So, we engage our mind for the purpose. So, ito na. Bubuksan mo ang Biblia mo, tapos aalamin mo kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Yung gusto ng Diyos sa buhay mo, hindi yung gusto mo sa sarili mo. Kasi pag nakilala mo ang Diyos at naintindihan mo ang kanyang nature, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kaluwalhatian, at ang salita niya, ang uunahin mo na yung kalooban niya, hindi yung sarili mong kalooban. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Paano tayo kumakausap sa Panginoon? Mga kapatid, through prayer. Amen? Paano sasagot ang Diyos sa atin? Through reading the Word of God. Ay, kinakailangan nito talagang seryosong basahin. Okay? Dahil ito'y naglalaman ng pawang katotohanan tungkol sa Diyos, yung Biblia. Ano po ang kailangan natin gawin dyan? Example po dyan, no? Reading. Dapat sabay-sabay ito, no? Reading, studying, memorizing, and journaling. Pag sinabi natin journaling, para kang gumagawa ka ng kung ano yung nakikita mong mensahe ng Diyos sa binasa mong bersikulo na yon. Parang iyan mo siya, put into practice na ito yung naintindihan mo na sinabi ng Diyos sa iyo sa bersikulo na yon. Kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, sumasagot ang Diyos diyan eh. Para kang kinakausap ng Panginoon. So, nilalagay mo yan sa papel or sa cellphone, depende sa'yo. Ang tawag doon ay journal. Meditate ka, kailangan pala talaga yung lahat ng mga distractions, i-set aside mo eh. Tsaka huwag kang magde-devotion or mag-meditation gamit ang cellphone mo ha. Kasi baka may lumabas na application niya, nag-heart, no? Nag-message yung crush mo or yung boyfriend mo, girlfriend mo. Naku, wala na.
Ay, mamaya na lang to, ang salita ng Panginoon. Si ano muna, si love muna. Wala na. Alam niyo, ang kalaban, matalino si Satanas eh. Matalino siya. Alam niya kung paano kanya i-distract. So, kunin mo yung Biblia mo. Yung cellphone mo, itabi mo, i-silent mo. Mas maganda, i-turn off mo. Ilagay mo sa cabinet. Maglaan ka ng oras sa Panginoon. Kuhain mo yung ballpen mo. Kuhain mo yung notebook mo na nilalagay mo yung mga tinatawag na journal mo sa mga mensahe. Biblia, notebook, cellphone, ikaw mismo at ang Diyos. Gawin mo yan, araw-araw. Hindi ko alam kung hindi ka lalago. Sigurado lalago. Verse of the word. Nakikinig tayo every Sunday. We listen. Pero sabi ng Bible, maging tagagawa tayo, hindi pwedeng maging tagapakinig lang. Kasi pag ganyan, kapatid, dinadaya mo sarili mo. Niloloko mo lang ang sarili mo. Yes, church is like a hospital. Ito yung lugar na mga maraming sakit. Ngayon, pumunta ka sa hospital, anong purpose sa mga may sakit? Di ba para gumaling ka? Magpe-prescribe ang doktor sa'yo, kailangan mong sundin yon kasi doon ka gagaling. Pero pag hindi mo yun sinunod, yung payo ng doktor sa'yo, pumunta ka pa ng hospital. Magpapakonsulta ka, tapos re-resetahan ka, hindi mo naman iinumin. Sayang lang yung punta mo sa hospital, dapat nag-stay ka na lang sa bahay ninyo. Amen? So, ganun din sa church, mga kapatid. Alam mong may kasalanan ka, alam mong may karumihan ka sa sarili mo, alam mong nagkakasala ka, pupunta ka sa church para ma-remind ka ng salita ng Panginoon. Ngayon, niresetahan ka ng Diyos, ito yung kailangan mo, Joshua 1:8, RX. Joshua 1:8, nakapirma yung Diyos as our doctor. Tapos hindi mo sinunod, walang kwenta yung pagpunta mo dito, kapatid. Why meditation of God's Word is important? Sabi nga, no? All Scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, Sunday school. For correction, ito, worship service. For instruction, ito, yung both yan, Sunday school and worship service. Instruction in righteousness. Anong purpose, mga kapatid? That the man of God may be perfect, truly furnished, unto good works. Para tayo maging mabuti. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia, kasi tayo'y nakakilala na sa Panginoon. Amen? At kaya pa tayo patuloy na mag-aaral para patunayan natin na tayo talaga totoong ligtas. Tayo ng lakas ng Diyos na maipaglaban sa kasalanan. Tignan niyo po yung bersikulong ito. I-memorize niyo po itong verse na to kasi nung na-encounter ko po ito, napakaganda ng bersikulo na yan, na kung saan pag magbabasa ka pala ng Biblia, at itinatago mo sa puso mo, lalabas yan pag meron kang kasalanang kakaharapin. Lalabas yan kasi nakatago sa puso mo eh. Yung Word of God, gawin natin siyang parang treasure na nakatago lang. Tapos pag susubukin ka na, lalabas yan, ipapaalala sa'yo ng Panginoon. Like for example, about money, about pera. Ano yung mga verse na kailangan nating malaman about pera? 1 Timothy 6:10, di ba? For the love of money is the root of all evil. Hebrews chapter 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Yung paborito mong bersikulo, Sir Ellen, 6:7, 6:8. Contentment is great gain. 1 Timothy 6:6. But godliness is contentment is great gain. So lalabas yan kasi nakatago lang yan eh. Amen? Pero ang peace and security every time nag-aaral kayo ng Word of God, ang problema hindi ka nag-aaral. Kaya wala kang peace and security. Kaya alam mo na, kapatid, no? Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ako magugulat kung yan, darating ang mga problema, hindi mo alam yung gagawin mo, malilito ka, mai-stress ka, maiiyak ka, madidepress ka. Kasi yung time mo sa Panginoon, aaliwin ka ng Diyos, magbasa ka ng Biblia. Bibigyan ka niya ng kaginhawaan. Bibigyan ka niya ng tinatawag na security na hindi ka niya talaga pababayaan. Yung salita ng Panginoon, yung kanya mga palatuntunan, ginagawa kang mas matalino kaysa sa kaaway mo. Kaya ikaw, pag pumatol ka sa kaaway mo, parehas na kayo. Amen?
Pag pumatol ka sa kaaway mo, parehas na kayo. Maging mas matalino ka kaysa sa kaaway mo. Kung gusto niyang awayin ka, wag mo siyang awayin. Hayaan mo siyang magsalita o magdadadakdak dyan. Basta wag ka lang niyang sasaktan. Kasi pag sasaktan ka na niya, hayaan mo ang batas, ang kumilos. Wag mo rin ilagay ang batas sa iyong kamay, no? Magkaano ka lang, magpa-medical ka lang. Tapos pumunta ka sa police station, magpa-blatter ka, o kaya mag-file ka ng case pag may physical na. Pero kung salitaan lang, maging mas matalino ka sa kaaway mo. Iba, mga kapatid, hindi lang siya magbibigay ng tinatawag na ng kaalaman, pati karunungan. Yun ang kayang ibigay ng salita ng Panginoon. Ways to develop consistency in meditating on God's Word. Kanina matakot mag-commit, mga kapatid, sa mga kapatid natin na baka kaya ayaw nilang mag-commit kasi natatakot silang magkasala at parusahan sila ng Panginoon. Kung yun ang reason. So, pag meron kang napiling verse, meron kasing mga, alam nyo sa sobrang moderno natin ngayon, talagang masasabi natin na hindi na sobrang hirap. Di tulad nung unang panahon na wala pa silang means. Tulad ngayon, kapatid, alam nyo ba, meron pong mga sa Bible app kung paano mo aaralin lalo sa mga beginners. Pag i-startin ka sa Book of Proverbs, tapos tatalong ka sa ibang verse, yung mga topic by topics siya. So pwede kang makapili, hindi tulad nung unang panahon na baka mamaya may gumagawa ng ganito, no? Ano kaya ang mensahe ng Diyos sa akin? Tapos napunta ka dun sa Book of Numbers na ang mga details ay puro number lang. Ibig sabihin, kailangan mong matutong magbilang. Hindi po, mga kapatid, hindi dapat ganon. Minsan, i-ano nyo po, depende kasi sa araw eh. Halimbawa, sa buong magdamag. Ano ba yung gusto mong parang baguhin sa sarili mo? O kaya ano ba yung napagdaanan mo na depende yan eh. Kung ano yung takbo ng ating yung kung saan tayo ililid ng Holy Spirit. Yun po yun, mga kapatid. Amazing influence and transforming power of God's Word. This is the greatest proof that the Bible is the inspired Word of God. Number 1, letter A, the amazing influence and transforming power of God's Word. Number 1, it gives salvation to the lost. Yung salitaan ng Panginoon, no? Siyempre, without God's Word, how can we present the gospel? So, sa salita pa rin ng Panginoon yan. Yung ebanghelyo ni Kristo ang makakapagliligtas. Pero yan ay ipepresent natin through mga Bible verses. Like for example, Romans 1:16. John 3:16, Ephesians 2:8. Lahat yan ay nakalagay sa salita ng Panginoon. So, by studying the Word of God or by meditating the Word of God, yung atin pong ipapangaral ay nagmumula sa salita ng Diyos na kaligtasan at yan din po yung nakapagliligtas to the believer. Of course, mga kapatid, alam nyo kung hindi ko natagpuan at hindi ko na nalaman ang mga nakalagay sa Biblia, hindi ko alam kung ano ang buhay ko ngayon. Alam ko na, matagal ko nang alam na may Bible. Pero hindi ko alam na ganun pala kakapangyarihan ang nilalaman nito. Sino ba ditong hindi alam ang Bible kahit nung unbeliever pa siya? Di ba lahat tayo alam natin na may Bible? Baka nga, Bible study pa tayo eh, ng kung sino-sinong mga ngaral dyan. Pero hanggat yung Word of God hindi ma-penetrate sa puso mo, wala pong tinatawag na changes na mangyayari. Kaya, nag-uumpisa yan sa salvation. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and all things are become new. Strength to the weak. So, yung salita ng Diyos ay nagbibigay ng lakas sa mga mahihina. Ayon po sa 2 Corinthians, one of the most popular verses. Actually, may kanta nga ito, di ba? When he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect, perfect in weakness.
Most gladly therefore will I rather glory in my... Ito yung kinaganda sa preaching, pwede ka kumanta. Kasi ando dun yung mensahe, that the power of Christ may rest upon me. Most gladly therefore I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. For when I am weak, then I am strong. Oh. Nasa kanta yun. Ibig sabihin, yung Word of God ay pwede kang palakasin sa panahon na ikaw ay nangihina. Mga kapatid, kasi baka mamaya merong ganito sa atin eh. Bubuksan na natin ng Biblia kasi may problema tayo. Kukuha tayo ng lakas kasi nangihina tayo. Alam nyo, masarap kausapin ng Diyos kahit wala kang problema. Sa pagbabasa ng Biblia, kahit wala kang problema, basahin mo ang Biblia. Kaya ka naman pala binibigyan ng problema kasi hindi mo siya kinakausap. Ang Diyos minsan, gusto kanyang kausap, gusto niya na kausapin mo siya. Kaya binibigyan sa iyo isang certain problem. Pero pag naging commitment mo yan, na nakita ng Diyos na kahit wala kang problema, kinakausap mo siya, hindi naman sa umpisa, smooth ka agad, pero in the long run, siya na mismo ang nag-aayos niyan. Kasi tama na yung puso mo eh. No, marami po mga taong ganyan, mga mananampalataya, kinakausap lang nila ang Diyos dahil meron silang kailangan sa Panginoon.